Okay, so dahil nga po mga ulan mga kabakyard, saktong-sakto ang pag-uusapan po natin ngayon ay itong aquarium heater natin. Ayan. Ayan, meron pa ako dito mga kabakyard na aquarium heater. At ganong nga ba ito kahalaga mga kabakyard sa ating mga alaga? Okay, kung crayfish po ang alaga nyo, marahil hindi nyo ito masyado pinapahalagahan dahil matibay naman po ang crayfish at kayang-kaya nila mag-survive sa ganitong panahon. But may papakita po ako sa inyo dito mga kabakyard. Ayan. Ayan, dito mga kabakyard meron po akong almost 3 to 4 days old na, 3 days po na mga craylings. Sa ganitong panahon mga kabakyard, ayan, kung nakikita nyo, ayan mga kabakyard, kung nakikita nyo mga kabakyard, sa ganitong edad na 3 days pataas, dapat po ay hindi na ito nagkukumpulan. Ayan, dapat nyan hiwa-hiwalay na po yan at nagkakanya-kanya na. Pero kung makikita nyo mga kabakyard, itong batch na to ay halos ayaw maghiwalay. Ayan, nagkukumpulan sila, meaning mababa po yung temperature ng tubig para dun sa normal na kailangan nila. Dahilan nga po na 2 araw na tayo maulan at ang oras po ngayon ay tanghaling tapat po. Alas 12 ng tanghali pero nilalamig po sila dyan. Ayan, hindi akma ang temperatura ng tubig. Ngayon, what for pa kaya mga kabakyard kung mamayang hating gabi or madaling araw, mas lalong lalamig po ang panahon. At syempre ang tubig ay lalamig. Ayan po ay isang sanhi ng pagkamatay, especially nung mga craylings natin. Kinabukasan makikita nyo po yan, mayroon na dyang mga pwedeng mamatay. Lalo yung mga hindi kakayanin yung ganitong pagpapalit ng temperature. Kaya dito po mga kabakyard pumapasok itong heater natin. Again, hindi ko po sinasabi na sa lahat ay kailangan gumamit nito, pero kailangan po ay maging mapagmasid po kayo sa inyong mga alaga. Kung alam nyo po nga kakailanganin natin na maglagay ng heater, ay maglagay po kayo dahil para naman po yun sa inyo. Pag pinabayaan lang po natin yung ganyang senaryo, sooner po ay magkakandamatayan yan at of course, mahihirapan na. Hindi na po dadami yung ating craylings or yung ating crayfish. Kung sa ulang naman po ang mga alaga nyo, mga kabakyard or yung giant ulang, yan po kailangan po talaga yan mga kabakyard. Ayan, ipapakita ko. Madilim kasi dito sa ilalim. Ito po yung isang sa aquarium heater ko. Ayan, hopefully nakikita. Hindi ko na po yan inaalis dyan dahil po sa giant dito sa mga ulang, especially sa larvae stage mga kabakyard, yung ganitong kaliliit pa lang, ay napakaselan po talaga yan. Pag wala po yung heater, lalo po sa gabi, sigurado po yan kinabukasan 80 to 90% yan, mamamatay po talaga yan. Tested ko na yan mga kabakyard. Okay lang kung summer, sobrang init ng panahon, medyo kaya nilang i-survive. Pero pag ganito pong tag-ulan at sa gabi babagsak pa mas lalo ang temperature, sure ball po walang matitira dyan sa mga alaga nyo. Sayang ng pinaghirapan, sayang ng time, sayang ng mga gastos ninyo. Kaya actually mga kabakyard, meron na po ako nitong video na ginawa about kung anong klaseng heater, anong ilang watts ang kailangan nyo at anong brand ang tested natin. So hindi ko na po yun isa-isahin, ilalagay ko na lang po dyan sa tabi yung video natin nung nakaraan. Okay, so yan lang mga kabakyard. In-emphasize lang natin kung gaano ka-importante kasi masakit man sabihin or aminin, marami pa po ang mga breeder ng crayfish, breeder ng ulang, especially yung mga nagsisimula pa lang na hindi po talaga nila alam kung paano ang paggamit ng heater, kung gaano po ito kahalaga sa ating mga alaga. Kaya nagchat-chat sila sa akin, nagme-message, bakit ganito sir, bakit ganun, anong nangyari, sinunod ko naman lahat, pero kinabukasan nagkandamatayan yung alaga ko. Okay, so ito po isa na naman tong
helpful na tips para sa ating mga baguhan. Hopefully po ay nakatulong na naman po ang ating video. Yun lamang po sa ngayon. And ingat po ang lahat dahil masama ang panahon. And goodbye.